Yo, good morning mga ka-JTC. Welcome back ka-JTC. Taragisin. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay array methods. Pero ang tatalakayin ko lang sa unang video na to is yung map. Kasi medyo mahaba ako magpaliwanag. As in, napapansin ko sa mga video ko. Tsaka nakakalito pa kaya pasensya na. Anyways, sa map tayo. Sabi rito sa map, mabaguhin ang data. Like may kakayahan siya mabago yung original data mo, ganun, or transform yung data, modify, ganyan. So gawa tayo rito ng variable na cons na may variable name na persons, tapos array siya kasi para ma-access natin yung map, filter, reduce, or find, gagamit tayo ng array. Gumagana lang siya sa array. So ayun, array ito. Ang laman nito, ang probably lagay natin mga objects ng persons. Kasi persons nga naman yung pangalan. So, first object natin ng person ay may name na, may property name na may valueng Josh. Tapos, mayroong property na name ulit na age na may value na 150. Sa second object, pag gagawa tayo ng second object, lalagyan natin ng comma right after nung first object. Tapos, bagong object na naman, may property name na name ulit. Tapos name niya is Bruce. Tapos may age na 30. Yan. So meron na tayong unang person. Lagyan natin to ng persons 1 kasi gagawa tayo ng persons 2. Cons persons 2. Actually kakopy ko lang naman to. Yan. Lagyan natin to ng name na original object. Original array object, and the duplicated array object. Object come from the original object. Okay, type pa lang, 2 minutes na. Anyways, person 2, ayan, 2. Yan, bakit ba gumawa na itong duplicated? Kasi dito papasok si .map. Pakita ko sa inyo. Yung map, para gumana siya, kailangan natin ng array, di ba? So, accessin natin si person 1. Array siya, tooldoc.map. Ayan. Tapos, pwede tayong, may bad na naman. Pagka in-access mo yung person 1, siya yung plural. Ngayon, pag gumamit ka ng method like map, filter, o kung ano man yan, nagiging singular na lang sa loob. Parenthesis, yung singular niya, person. Kasi, kung ilan yung laman ng item mo, ng array mo, ganong dami din ng iteration ng gagawin niya. Like, una, eto, meron kang dalawang item sa loob ng array na to. Yung first iteration na person, ito yon. Yung second iteration na person, ito naman siya. Dalawa, diba? Ngayon, pag kinonsolag ko to, halimbawa, gawin natin tong arrow function, then curly braces, then console.log. Gawin natin tawag dito, backtick, template string. Yan, person.name, and curly braces ulit, tapos person.age. Tingnan natin, no? Control L. Sorry, no? Parang wala ako sa sarili ko magpaliwanag yan. Maingay kasi sa paligid na nadidistract ako. So yun, balik tayo sa terminal, node index.js, enter. Kaya kung mapansin mo, yung first iteration na sinabi ko kanina, first person iteration, si Josh na merong valueng si Josh na object, itong first object na merong name na Josh at saka may age na 150. Second object na merong name na Bruce at age na 30. Ngayon, ba't ko ba ginawa tong duplicate na to? Ganyan yung nangyayari kasi. Una, ito yung original na object. Tapos ikalawa, pag gumamit ka na ng map, nagkakaroon na ng duplicate na object. Kasi si map, gagawa siya ng parang ikalawang object based dun sa pinagkunan mo ng
unang object, which is nga ito si original na object. Ngayon meron ka ng duplicate na, pwede ka na magdagdag dito like ng, for example, pwede ka na mag-modify kasi nga nabanggit natin dito, diba? Baguhin ng data, transform data, or modify data. Pwede ka na makapag-add ng mga bagong property. It could be height or email, yung ganon. Syempre, di natin dito gagawin yun, ha. Pinakita ko lang yung yung para ma-visualize yun lang kung ano nangyayari. So, pwede ko na i-comment to. Yan, gawin natin dito kay map, yung sinasabi ko kanina na may height, na may email. Tapos ito rin malalagyan dito ng height, email, ganun. Pero anyways, gawin natin. So dito sa loob gawa tayo ng ano ba? Gawa tayo ng bagong data siguro. Pwede naman. Or sige, ganito na lang muna. Return ko na lang muna siya. Return ko muna yung that person. Ang bilis ng ginawa ko, no? Diba return? Gumawa tayo ng return dito para ibalik niya yung pagkatawag nyo na itong function, ibabalik niya kung ano yung nilagay mo rito sa loob ng return, which is itong bagong object. Tapos ikinalat ko lang ulit, in-spread operator ko lang yung person. Yan, kung ano yung laman nito, ano ba yung mga laman yan, yung first object, second object, ibabalik niya lang ulit. First object, second object, yan. Kaya pagka kinonsolag mo tong person na to na nakamap, same lang ulit. Tingnan na natin para sigurado. Pasok natin siya sa variable. Lagyan natin ng pangalan, persons2. Yan, nakapasok na siya sa variable. Ngayon, i-consolag natin yung person2. Sorry talaga, naingayan talaga ako sa paligid ko. Persons2. Konting tisa lang, makakalipat na ako. Nag-iipon lang ako. So, yung save natin, no. Ito yung person1, console log na rin natin para sigurado. Console.log persons1. Pakiingay talaga. Alam mo yung yung gusto mong dagukan yung kapitbahay mo. Nakakainis kasi. Wala silang pakialam sa paligid nila. Anyways, Control L, arrow up key, enter. Yan, yung persons1, yung original object. Ito yung original object na, diba? Yung persons2, ginawa ko lang na makasend, na-return ko lang siya ulit ng same lang. In-spread operator ko lang. Nabubulol ako. Ayan. Kaya parehong-pareho lang yung nangyari. Pero ito na yung duplicated data. Data galing kay .map. Ngayon, pwede na natin siya i-modify. Pwede na tayo mag-add ng height. Gaya ng sinabi ko kanina. Empty string lang natin. Pwede tayo mag-add ng email. Empty string din natin to. Save ko muna yan. Balik sa terminal. Taas natin to konti. Tapos, arrow up key, enter. Yan. Pansin nyo yung diferensya niya. Yung person1, original object, ito pa rin siya. Still the same. Yung person2, na modified na. Yun, nagkaroon na sila ng height, email. Ayan, pati si Bruce nagkaroon na rin. Paano kung gusto ko si si Josh lang yung merong height, email? Hindi pwede yun. Kailangan dalawa silang meron. Kasi, mag-error yung yung data. Pwedeng mag-error, pwedeng hindi naman, pero mas maganda siguro kung pareho sila kasi nga yan, object yan ng mga person Ang pwede natin gawin is kung si Josh lang or si Bruce lang yung merong height or siya lang yung merong email, pwede yun. Gagawa tayo rito sa loob mismo ng map ng bagong logic. Gawa tayo rito ng let na variable na may pangalang, gawin na lang natin tangkad. Yan, tangkad. Gawin natin empty string to, no? Tapos gawa tayo ng isa pa. Email. Ano ba magandang Tagalog ng email? Ito. Email. Putik na yan. Yan, empty string din. Tapos, oops, ba't na ganyan? Yan, ang tatargetin natin si Bruce. Dapat siya lang yung meron laman. Gagawa tayo dito ng if else. Napag-aralan nyo na tong if else, no? Ngayon, if person singular, meaning kung ano man yung laman na itong person, dot name, yan, yung dot name, ito yon na equals or identical, ito yung comparison na operator. Kung magkapareho sila sa pangalan na Bruce,
Tandaan nyo, pag ito yung gamit nating comparison na tatlong equal, ibig sabihin kailangan magkapareho. Hindi po pwedeng malaki to, hindi po pwedeng ito yung malaki, hindi pwedeng ganyan, hindi gagana yan. Pero kung is equal, yan na ganyan, gagana yan kahit na magkaiba yung sizes ng letra na uppercase or lowercase, gagana yan. Pero kung identical ang gamit natin, kailangan absolute na magkapareho sila. So yan, sabi rito, kung ang person.name ay kapareho ng Bruce o identical sa Bruce, baguhin natin yung kanyang ano ba, height tsaka email, 'di ba? Baguhin natin yung height. Yung height niya dapat is ano ba height niya? 164 cm, 'di ba? Yan. Tapos next natin yung ano ba yan? Email. Lagyan natin siya ng email na bruce@gmail.com. Ayan. Ngayon, eto, i-return pa ba natin to? Hindi na. Gagawa tayo ng bago ditong data. Cons new data equals bagong object yan. Similar sa ganito, instead na i-return natin siya ng buo, ipapasok natin siya sa variable. Alisin na natin to, no? Yan, i-return natin siya ng bagong data na nakapasok na sa variable. Dito natin gagawin yung ginawa natin. Spread operator ng person kanina. Yan, tapos comma. Then yung ilalagay natin yung height ulit. Height, tapos colon, then saan natin tututok tong height? Dito sa variable na ginawa natin, tangkad. Yan. Meaning, kung ano man yung laman na itong tangkad na to, mapupunta rito sa height. Tapos pag kinonsolag natin, dito na siya mapupunta kung may laman o wala. Tapos ngayon, comma ulit, lagay naman natin yung age. Tapos ang ipasok, email pala to, email. Tapos ipasok natin tong email na ginawa natin. Email, dapat pala ito yan. Ayan. Email. Ayan. Okay, save natin, no? Ano kaya mangyayari? Testingin natin. Okay. Ang ginawa natin dito, gumawa tayo ng variable na merong tangkad at email. May initial value sila na empty string. Tapos, nagawa tayo ng if statement dito na kapag yung name is identical sa Bruce, i-modify natin o alter natin tong height niya. Kasi kanina, diba, naka-empty string yan. Tapos, i-alter din natin yung, ba't pala height to? Dapat tangkad. Yan. Oh, mali pa spelling. Yan. I-alter natin, lagyan natin ng variable na tangkad ng ganitong value. Tapos yung email, lagyan din natin ng value na ganito, bruce@gmail.com. Tapos ngayon, ipasa natin yung data na yan dito sa bagong object. Hindi ko lang kung napaliwanag ko ng tama, pero hopefully naintindihan nyo. Ayan, yung bagong object na to, i-return natin siya ng ganito. So, bagong object na siya. Hindi ko alam talaga kung napaliwanag ko ng maayos. Pero ayun, isipin nyo na lang na dalawang object na yan, na ito di ba may dalawang object, Josh at saka si Bruce. Dahil gumawa tayo ng if statement dito na identical kay Bruce, si Bruce lang yung matatarget. Ibig sabihin kay Bruce, meron siyang value sa height at saka sa email. Hindi ko may paliwanag ng maayos pero mas maganda ako samahan nyo ng, bukod sa pinapanood nyo to, i-code nyo rin, open kayo ng VS Code, gayahin nyo itong ginagawa ko para mag-gets nyo kung paano siya tumatakbo. Kasi ganun talaga, ayun yung isang way, yun yung the only way to learn. Manood ka, then i-execute mo siya ng sarili mo, kasi parang muscle memory yan. Pero anyways, try na natin, no? Dito, balik dito sa sa terminal, Control L, arrow up key, enter. Ayan. Kung mapansin mo, ito yung original na object, array object. Tapos ito naman yung duplicated galing kay .map o kay map na method. Ayan, mapansin mo si Josh, same pa rin siya, wala nagbago. Pero si Bruce, meron na. Kasi yun yung ginawa natin. Kung yung magkapareho lang na si Bruce, ganyan. Pwede ba kay Josh yun? Pwede. Gagawin lang din natin ganito. If person
That name is identical kay Josh. Ano ba pangalan ni Josh? Yan, Josh. Kuha tayo ng tangkad niya. Ito yun ha. Ito yung ina-access ko ha. Tangkad equals to ano ba? For example 120 cm na unano tapos email niya is josh@gmail.com. Mali to. Yan, dapat equal yan. Tapos ito dapat nakasara to, semicolon, space mo to. Yan, save natin ulit, balik sa terminal, arrow up key, enter. Yan, mapansin mo diba si Josh nagkaroon na siya ng height na 120 cm centimeter at saka Josh na email. Si Bruce ganun din. Ayan, ganyan siya nag-work si Matt. Ganyan yung pag transform niya ng bagong data. Ganyan din natin siya na-update. Pero hindi yan yung syempre, hindi yan yung best practice kasi meron naman tayong tinatawag na database at backend. Pero ginagagamit pa rin to sa ibang cases. Ayun nga, pag may kukunin kang data sa backend na may gusto kong i-return na kung ano man dun. Pero yun, next time papakita ko sa inyo yun. Pero anyways, ito na yung first video natin tungkol kay map. Ayan, kay map tayo. Alisin ko itong duplicate, parang nakaharang. Ayan. So yun lang, hopefully may tutunan kayo. Thank you.